So, ito po si Ma'am. Anong pangalan, Ma'am? Jean. Jean. Taga saan Ay, po? Taga Payatas Taga po. Payatas. Ito po ay isang supporter po ni Tatay Digong since 2015. 2016 po. 2016 ay sabay kami neto. Opo. 2016 mga kaibigan. And then ma'am, ano po yung goal natin ngayon na nandito po tayo? Ano po yung mga revelasyon mo sa mga nagiging kaganapan sa ating bansa ngayon? Ako po. Sige ma'am. Pa rin po yung yung pamamahala ni Tatay Digong kasi talagang safe kang lalabas ng bahay. Walang Yes po. magnanakaw, walang samang tao. Yes po. Unlike ngayon, grabe. Hindi ko ma-imagine na kakabahan ka ulit lumabas ng bahay. Correct po. Grabe. Hindi ko talaga carry. Tapos, yung gobyerno natin para sa Ito akin. po mga kaibigan ay taga-Payatas ha. Taga-Payatas po siya. Sige po. Ayun po, para sa akin po, talagang minasama yung gobyerno ngayon eh. Alam niyo yun na, ito sa opinion ko lang po Okay, o sige po. Kasi kung talagang alam na natin wala nang magagawa yung nasa gobyerno. Wala tayong magagawa kundi mag-ingay. Wala na tayong ibang gagawin kundi mag-ingay. Kasi bawal nga naman yung sinabi ko kanina. Yes po. Bawal din yung magkumuha ng bato ipukpok sa balakang. Ay, opo, hindi po yun. Kaya mas maganda na mag-ingay na lang talaga. Yes po. Hindi po natin makukuha sa dahas ito, kundi ito ay gagawin natin sa maayos na paraan. Meron naman tayong demokrasya sa malinis na paraan, legal na paraan, kaya ayan nga, yun ang inaantabayanan natin ngayon. So sa inyo ma'am, taga-Payatas ka, di ba? So ma'am, sa inyo okay pa rin ba ang mga paligid sa inyo? Wala ka po bang mga nakikitang mga addict doon? Hindi po ba nagbumabalik ang kalakalan ng droga sa bandang inyo po? Bumabalik talagang alam niyo paglalabas ako ng gabi, hindi ko maiwasan kapakan. Talagang maiwasan. Minsan papalingon ako left and right. Unlike po sa panahon ni Tatay Digong. Wala ka, kahit abutan ka sa daan ng madaling araw na naglalakad, kahit madilim, hindi ka natatakot. Di ba? Pagdating ko galing ng abroad, ganun po si Tatay Digong pa yung presidente. Ang sarap-sarap ng pakiramdam na nasa Pilipinas na ako. Yes po. Kahit po yung nagbakasyon po kami sa probinsya, nagkala kami ng gabi, wala po masyadong ilaw doon, wala masyadong tao. Kasi po doon, dati, nung panahon ni Tatay Digong. Pero nung wala si Tatay Digong, balibalita ko po nung time na yun na delikado po doon sa probinsya ng mama ko. Zamboanga. Zamboanga din ako. Opo. Yes, sa norte kami. Del Sur po. Sa Sur kayo, saan ba na sa Sur? Sa Sibugay? Vincent, sa Sagon po. Sa Sagon. Familiar po kayo doon. Na mama ko na probinsya ko na rin. Siyempre, probinsya natin yan. Ako, marami akong kamag-anak dyan. Marami po kayo kamag-anak? Yes po. At sa norte talaga kami, pero marami kami dyan. Marami kasi kami. Totoo. Big family kasi kami. Yung iba naman, nandito na kami sa Maynila. Yes. Sige ma'am, ituloy natin ang kung ano pong nararamdaman mo ngayon bilang supporter po ni Tatay Digong. Dismayado talaga ako. Kasi talagang yung inaasahan natin na aahon muli, nababaon eh. Nababaon talaga eh. Tapos, totoo talaga na, nung una, bulag-bulagan pa ako. Huminga ako ng tawad sa mga nasabi ko rin dati, sa mga comment-comment. Minsan, nagpagili ko rin ako mag-participate eh. Nakipagbardagulan ka rin pala. Hindi naman masyado. Medyo, hinay-hinay lang ako. Ngayon lang ako tumoto dun kanina nung interview ako. Pero ngayon, grabe, as in, mayado kami, napahiya kami. Lalo na ako pahiya ako personally kasi hindi ko akalain na mabubudol tayo at mababaon tayo. Tama po. Sakit. Yes po. Na ang buong akala natin maayos-ayos. Maayos-ayos yung pamamahala ngayon, mas pinalala pa. Nadismaya lang ako, yung talagang narinig ko na Asilena Tinima, pinalayan niya. Yes. Wala namang masama sana, kaso ang bigat ng kaso, yung talaga pwede. Non-bailable talaga. Kasi nga, ang pagkakaalam ko, yun ang mga haka-haka ng ibang mga kritiko, ma'am, na kaya pinalabas itong si Dilima dahil ito ang magiging dami nila. Itong si Dilima na ito ay magagamit nila bilang destroyer po sa side po ng mga Duterte. At alam naman natin na magkalabang mortal yan since then na si Tatay Digong. So kaya ito pinalabas ngayon. Kasi ganito ha, ito ang logic. Bakit po
halos buong termino po ni Tatay Digong nakakulong si Dilima. Pero bakit po sa loob ng halos sa loob ng termino ni Tatay Digong, yung mga principal witnesses po against Dilima, bakit hindi po sila nag-recant kung hindi po totoo yung kanilang mga ginagawang testimony, mga affidavit? Bakit ngayon na ibang administrasyon doon po sila nagsipag-recant, nag-file ng recantation or bumaliktad, kaya ayan, nakalaya si Dilima. So ano kaya po ang magiging opinion nyo dito? Sa akin po, ginagamit lang ito. Hindi talaga sa total intent ko sila sa kasila. Ginagamit lang ito. Correct. Isang araw, ilalaglag din siya, mas malala pa. Kaya ako, correct. Ito pasintabi lang sa lahat ng mga manunood. Sige. Tawag dito para sa akin, personal opinion ko, sana hindi na lang siya nagpauto. Sana hinayaan na lang na muna niya makulong siya. Total, depende naman yan sa panahon. Kung kailan, may bail naman. Yes. May naman, pero kumbaga kailangan bumait muna siya. Kailangan sumunod muna siya sa patakaran. Ayan nga siya, pinayagan nga siyang makapag-file ng petition for bail. Matakot siya doon, hindi ginagamit lang siya. Pero alam mo ba, may istorya din dyan sa judge niya, yung judge na pumayag nag-approve na makapag-file siya ng petition for bail. Kasi yung naging judge, ma'am, ay kanya pong estudyante dyan sa San Beda, sa law school ng San Beda po. At paborito pang estudyante ni Dilima. So parang may conflict of interest. Kaya po yan nga po ang na voice out ngayon with Attorney Harry Roque, kasi nga bawal po talaga yan. Wala po silang inhibition or hindi po sinabi, hindi naman natin na talaga ma-sure kung talagang inilihim nila yan. Pero alam po ng madla na yan ngayon na meron pong relasyon, hindi relasyon na magjowa ha. Kung hindi, relasyon bilang teacher at estudyante, paboritong estudyante ni Dilima, yung si Attorney Judge Hener Hito po. Yan po ang judge na nag-approve po na makapag-file ng petition for bail si Dilima. Dapat binasa muna ng estudyante. Alam ko naman nagbabasa sa patalino sa, alam ko naman, kasi magamit ka sila ng mga hypothetical words. Ma'am, paborito ng estudyante, bayad utang, parang ganon. Alam mo na, gratitude. Sabagay, baka pinasang away ni Tyler din yung mga paborito. Diba? Hindi rin natin masabi, pero marami po tayong nakikita mga spekulasyon dyan, kasi yun nga, ang pananaw natin, kanya-kanya naman tayo, pero mag-focus tayo doon sa mga parang kumbaga, makonect po natin sa mga kaganapan ngayon. Kasi ibang administrasyon na po tayo ngayon. Opo. Di ba? Ang hirap po. Parang, alam niyo po kasi, ito nung kabataan ko, nung mga high school pa ako, elementary, parang normal na sa akin na walang good governance. Parang, kumbaga, wala lang, parang walang pakialam. Tapos yung parang yung makikita mo, ay normal pala yung ganyan, na wala natatapos sa proyekto, normal pala yun yung buwis buwan, normal pala yung may mga nagkikera kuno, wala namang kabuluhan. Totoo. Nung nandun talaga si Tatay Digong nung dumating sa 2016, ay, dyan kami nagising lahat na mga kabataang DDS. Siguro, hindi lang ako yung kabataang DDS na namulat sa katotohanan. Siguro marami kami. Yung mga, ito lang, batang bagets na edad, yan. Correct, tama. Hindi yan po matanda ang DDS. Pati po kami, mga 30s pababa, meron din sa amin dyan, DDS din. Okay, marami po. So ma'am, ngayon ma'am, itong layunin natin ngayon, ang pagsuporta kay Tatay Digong, no? So ano po yung pwede mong sabihin na parang yung pinaka-aim natin dito na para po sa katiwasayan, or ano po ba magiging successful po ba itong ating ano po ang iyong masasabi, ma'am? Naniniwala ako na magiging successful tong pagkikingay natin para sa pagsuporta natin kay Tatay Digong at Vicky Sara, kasi sila mismo hindi pinapabayaan ng Diyos. Hindi naman sa pagiging religyoso, pero God will kasi sila na mamuno. Dahil nakita natin, nakita ng Diyos na tapat sila maglingkod. Kaya kami, kahit tayong mga nagigingay dito na kapwa ka DDS, hello sa inyo pala.
hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Hindi rin tayo hahayaan na may mangyaring masama sa atin. Tama yung sinusuportahan natin. Para Yes. tayo sa tama, lumalaban tayo sa tama. Correct. Tama po. So ma'am, sama-sama po tayo ngayon. Ang layunin natin dito ay magkakaisa. Pero at least po tayo, andito tayo ngayon, layunin natin magkakaisa. Pinapanalangin din natin ang katiwasayan, katahimikan at pagmamahala ng bawat isa na mga supporters po ni Tatay Digong. Tama Kasi po yan. ganun po, hindi po tayo totoong supporters kung tayo po ay makipagbardagulan, makipag-away. Opo. Ang layunin natin katahimikan kasi tayo po ang todo po ang sumusuporta kay Tatay Digong. Opo. Dahil kung ano po ang ginagawa natin, magre-reflect po yan doon sa ating sinusuportahan. Opo. Hindi po ba? Tama po. So, ganun po ang gagawin natin. Ma'am ha? Alam niyo po, meron din po akong mas bata pa sa akin, mga 15 yung edad. Duterte din siya. Ay, Kung wow. pwede lang siyang bumoto, Duterte daw siya. Oh, grabe naman. 15 years old. Hindi pa ano yan. Hindi pa. Yes, kasi 18 years old, di ba? High school po yun. Sabi sa akin na Duterte din daw siya. Kasi ramdam na niya ang kaganapan noon habang si Tatay Digong yung naging pangulo natin, unlike ngayon, di ba? So ma'am, maraming salamat sa iyo at sasabayan natin ang iba pang mga ka-DDS natin, ha? So good luck sa atin, sama-sama tayo. Good luck sa atin. Maraming salamat.